Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong araw ng Lunes, ay mapalad tayo, kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon ang bagong Senate President ng ating bansa. Walang iba, Senate President Francis Chis Escudero. Welcome to the program. Si Bombo Dennis Hamito po ito together with me, si Bombo Everly Rico at Diyos marahay na pagkaaga, Mr. Senator. Bombo Dennis, Bombo Everly sa lahat ng listeners natin ng Bombo Radio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Diyos marahay na aga. Good morning. Okay, Mr. Senator, marami ang excited kung ano yung magiging takbo ng inyo pong pamumuno dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. May mga nabanggit na po kayo na nais po ninyong maisulong. Pero sa inyong, kumbaga, pagtingin, ano yung nais ninyong maging prioridad? Lalo't nakabakasyon po ngayon, medyo mahaba-haba yung panahon para sa preparasyon. Ano po yung mga prioridad niyo mismo, Mr. Senator? Well, maglilinis muna ng bahay, Bombo Dennis, dahil bilang Pangulo ng Senado, hindi lamang naman yung 24 na senador ang pinamumunahan at pinamumuluhan ko, kung hindi bawat opisyal at empleyado ng Senado bilang isang institusyon. Hindi pa ako tapos bisitahin lahat ng opisina ng Senado, matatapos kaya marahil ngayon. At ayon nga sa kanila, ni minsan wala pa yatang Senate President na bumisita daw sa kanilang mga opisina magalipas sa magkailang dekada. Importante para sa akin yun upang malaman ang papel na ginagampanan ng bawat isa at kung ano pa ang pwedeng magawa para maisaayos ang serbisyong binibigay ng Senado para sa ating mga kababayan. Ika nga, kung masaya at kontento ang mga empleyado, hindi lamang sa kanilang lugar ng pinagtatrabuhan, kundi sa trabahong ginagampanan nila, walang rason para hindi kami makapagbigay ng dekalidad ng serbisyo sa ating mga kababayan. Pero Mr. Senate President, nakausap na po ba ninyo yung dating namuno dyan sa Senado, si former Senate President Juan Miguel Zubiri, o kung sino man doon po sa kanyang mga kaalyado dahil medyo naging emosyonal sa mga ilang pagkakataon? Nagkaroon na po ba kayo ng tsansa, makausap personal o kahit tawag sa telepono man lang, Mr. Senate President? Nung araw mismong yon, nagkausap kami. Nung araw pagkatapos noon at nung araw pagkatapos noon hanggang mag-adjourn kami. Nagkausap at nag-uusap kami. Nalulungkot lang ako doon sa mga pahayag kaugnay ng grupo niya, grupo ko. Sinabi ko na yan sa aking talumpati, no, ako manumpa, na iisa lamang ang tingin ko sa Senado. Walang majority, walang minority, walang grupo ko, walang grupo niya. At nagugulat ako sa mga salitang group of 6, group of 7, dahil nung siya'y namumuna ng Senado, ay ang tingin naman namin ay isang grupo kami. Hindi namin nalaman na may ibang grupo pala sa loob ng grupong yon. At ngayon tila lumalabas na yun nga ang sitwasyon na hindi maganda at maayos para sa isang institusyon. Majority and minority, isang institusyon ng Senado. Okay, Mr. Senate President, marami din ang interesadong malaman dahil batid naman ang nakakarami yung inyo pong posisyon dito sa usapin ng charter change. May kahihinatnan pa po ba ito? Or dahil yung komite na humahawak ng mga pagdinig dati, yung subcommittee ni Senator Sani Angara ay medyo hindi kayo sang-ayon sa existence po nito. So ano po magiging kapalaran ng charter change, Mr. Senate President? Dapat kasi maliwanag, Bombo Dennis, ang papel ng Senado. Hindi pwedeng questionable at duda tayo sa magiging papel ng Senado kaugnay ng pagpapalit ng saligang batas dahil lamang malabo ang pagkakasulat nito mula sa framers ng ating konstitusyon. Hindi talaga ako sangayon dyan. At pinagkasundoan namin actually noon ay hindi na gaano mag-hearing ang komiteng yan. Nagugulat na lamang kami itong mga nagdaang linggo na biglang dumadami ang hearing at dumadalas ang hearing niyan. At umabot pa nga sa punto na pagbobotohan daw maski na matalo, lalong hindi ako sang-ayon na doon. Para sa akin, kung may pagpapatuloy man yan, yan ay dapat pangunahan ng chairman ng Committee on Constitutional Amendments na si Senator Robin Hood Padilla. Ang pagkuha ng jurisdiksyon ng isang komite ay pagpapakita na tila wala itong tiwala sa kakayahan o sa kapabilidad ng chairman ng komite na pangunahan ito.
Mr. Senate President, may katanungan din pong aking katandem dito si Bombo Everly Rico. Bombo Ever? Hi, Bombo Everly. Good morning. Yes, good morning po Mr. Senate President. Nabanggit po ninyo na nabanggit po ninyo na ibig po ninyong makipagpulong kay House Speaker Romualdez para maayos po itong relasyon ng Kamara at ng Senado. Kailan nyo po ito target na aasahan itong pagpupulong na ito at ano po yung mga pagpupulungan pa po ninyo sa pagitan po ninyo na House Speaker Romualdez? Sa alam ko, pagkakaalam ko, sa balita ay nagbabiyahe pa yata si Speaker Romualdez. Ako, nandito lamang naman ako sa Pilipinas. So kung kailan magkatugma ang aming schedule, magaganap at mangyayari yan. Inaasahan ko sa loob ng linggong ito. Maliban sa pagsasayos ng relasyon sa Kamara, nais ko rin makita at malaman ano ba ang prioridad ng Kamara bilang isang institusyon. Ano ba ang individual na prioridad ng mga miyembro ng Kamara upang mabalangkas at mabuo ng Senado ang aming sariling agenda na binubuo ng sariling agenda ng Senado bilang institusyon, mga miyembro, ang priority bills na inaprubahan sa LEDA upang sa ngayon pagsasama-samahin namin yan para makabuo at balangkas ng Senate agenda. Yan ang sisikapin kong gawin nitong recess upang sa ngayon sa pagre-resume namin ay mailatag namin ito sa loob ng mga susunod na buwan ngayong taong ito. Mr. Senate President, ano naman po yung pananaw po ninyo hinggil po dito sa naging panibago nga pong polisiya o banta ng China dito sa paghuli daw po sa atin pong mga mangingisda o yung mga illegal po na pumapasok sa kanilang kiniklaim po na karagatan doon po sa banda o dako po ng West Philippine Sea, Mr. Senate President? Alam mo, habang lumilipas sa mga araw, tila patabang ng patabang ang relasyon ng Pilipinas at China. Naniniwala ako na walang anumang hindi pagkakaunawaan na hindi pwedeng maresolbahan sa pamamagitan ng pag-uusap at pakikipag-usap ng dialogo. Ika nga, ang hiling ko sa pamahalaan, gayon din sa bansang China, buksan ang iba't ibang tulay para magkausap at magkaroon ng dialogo at huwag nang palalain ang sitwasyong ito. Marahil ang pinakamagandang simula para dito ay pigilan muna ang iba't ibang nagsasalita kaugnay sa isyong ito. Dahil kung mapapansin mo, Bombo Everly, nagsasalita ang Coast Guard, nagsasalita ang Secretary of National Defense, nagsasalita ang Chief of Staff, nagsasalita ang iba't ibang mga tagapagsalita ng pamahalaan. Ang huli kong naririnig magsalita ay DFA. Sana i-embudo, i-funnel nila sa iisang tagapagsalita lamang kaugnay ng lahat ng isyong bumabalot sa West Philippine Sea pagdating sa posisyon, paniniwala at gagawin ng executive branch upang sa ngayon, hindi maging dahilan ito ng dagdag pang kaguluhan at pag-init sa isyong ito. Okay, balik po sa akin, Mr. Senate President, dahil nalalapit na rin po yung State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And of course, kasabay din po niyan yung pagbabalik ng sesyon ng Kongreso, 2 kapulungan. Ano po ang kahit papaano maaasahan ng publiko sa liderato po ninyo bilang bagong Senate President, lalo't marami ang mga napapaisip na baka ito yung kanyang maging focus. Kayo po, Mr. Senate President, ano po ang inyong assurance sa public na for the welfare of public ay yung mga bills at iba pa na mga pending po dyan sa Senado ay maaasikaso? Mr. Senate President, please go ahead. Well, layunin namin na hindi lamang pantayan kundi higitan pa ang nagawa at hindi may kakailang maraming nagawa si Senate President Zubiri nung siya'y Pangulo ng Senado. Yan ay nabanggit ko rin nung ako'y matapos kong manumpa. Ikalawa, ang aking layunin ay tiyakin na ang Senado ay magpapatuloy sa pagtalakay ng mga panukalang batas ng may buong ingat. Hindi quantity ang aming habol, Bombo Dennis, kung hindi quality. Kung makikita natin itong nagdaang mga linggo at buwan, napakaraming panukalang batas na tapos na sa BICAM, enrolled bill na nga, ay binabalik pa para may ipahabol ng mga pagkakamali at pagkukulang. Hindi ako sang-ayon doon. Anumang bagay na minadali natin, madalas hindi maganda ang kinakalabasan. Halimbawa na lamang pagkain, pagligo o paglakad, pag minadali mo, may empatso ka, hindi mo malilinis ng gusto ang pangangatawan mo o baka madapa ka. Hindi pagmamadali ang aking layunin, kundi pagtiyak na tama at ganap na ginagampanan ang trabaho namin bilang inyong mga kinatawan sa Senado.
at hindi pabaya sa gawain ito. With that, maraming salamat Mr. Senate President at good luck po sa inyong pamumuno dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Good morning. Bambo Dennis, Bambo Everly, magandang umaga at maraming salamat sa inyo. Good morning.